Ito na sa wakas mga kakwento. Ang 8 rounds na exhibition fight ni King Ryan Garcia at ang Japanese welterweight kickboxer na si Rukia Anpo na nakalaban ni Manny Pacquiao, hindi aprobado ng promoter ni Garcia na si Oscar De La Hoya. De La Hoya, sinabing walang mangyaring laban. Alhamis, Wonderboy Martin at Wiljon Triggerman Mindoro, parehong nanawagan sa mga Pinoy boxing fans sa paparating nila na laban. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwento na! Ang Golden Boy Promotions ay may eksklusibong karapatan sa mga laban ni Ryan Garcia. Ang mga organizers ng nasabing event ay kinilala din nila ito at pumayag na kinakailangan ng pirma mula sa Golden Boy Promotions para mangyari ang nasabing event. Pero dahil walang ibinigay na dokumentong papirmahan mula sa mga organizers para sa Golden Boy Promotions ni Garcia sa araw na ito, bali November 28, 2024, Pinas time, walang event na magaganap para kay Garcia dahil hindi pinayagan ito ni De La Hoya. Gusto ni Garcia na makalaban sa Japan para sa Rizin Annual New Year's Eve event sa Japan. At kahapon lamang mga kwento, November 27, Miyerkules sa Los Angeles sa Amerika ay nag-face-off sina Garcia at Anpo at ang laban nila ay gaganapin ngayong December 31 sa Saitama Arena sa Japan. Pero sa kasamang palad mga kwento sa araw din iyon ay binunyag ni Oscar De La Hoya sa kanyang social media at pinaalalahanan niya si Garcia at ang Rizin na si Garcia ay under contract pa kay De La Hoya. Kaya ayon naman sa Boxing News 24/7, hindi raw maganda ang laban na ito para kay Garcia na makarap ang 6 foot na welterweight fighter. At ang nakakapagtataka nito, bakit itong si Garcia lang ang naging kasali sa nasabing negosasyon sa laban? At bakit hindi sinali ang promoter ni Garcia na si Oscar De La Hoya? Yung hakbang na ito ay nakakagulat raw. Sinabi pa dito mga kakwento na napakadelikado ito para sa parte ng Golden Boy na papayagan nila na ipalaban si Garcia sa mas matangkad, mas malaki at may kakayang sumuntok din. At nakita nga raw natin sa laban nila ni Pacman na itinuring ni Anpo na parang isang tunay na laban talaga at tinatamaan niya si Pacman ng mga malalakas na mga suntok. May tsansa raw na itong si Garcia ay mabugbog ni Anpo na maaring bababa ang halaga ni Garcia lalong-lalo na kapag matalo siya. Kaya naman ay hindi maganda ito sa parte ng Golden Boy Promotions para payagan ang kanilang boksingero sa isang malaking welterweight na kalaban. Alam naman nating suspendero itong si Garcia mga kwento na isang taon sa professional boxing, kaya naghanap siya ng paraan para maging aktibo pa rin habang suspendido pa. Pero sa ngayon mga kwento ay hinahadlangan ito ni De La Hoya at kung ipagpapatuloy ito ni Garcia ay maaring sampahan siya ng kaso ni De La Hoya. Pero kung papayag naman itong si De La Hoya ay tuloy na tuloy ang laban. Samantala, huwag nating kalimutan na suportahan ang Wonder Boy ng Pinas dahil isang napakalagang laban ito ni Martin kontra yan sa may world rank na 646 at rank 126 sa Mexico na boksingero ayon yan sa BoxRec. At yan ay walang iba kundi itong si Ruben Tostado Garcia. Bagamat malayo man sa ranking ang kalaban, napakalayo sa ranking ang kalaban ni Wonder Boy, pero ito ay isang delikadong laban dahil hindi ito takot matalo at handang ibuwis ang buhay nito dahil kung ma-upset niya itong si Wonder Boy ay maaaring mapapalitan niya itong si Wonder Boy sa pwesto na naganda na kay Naoya Inoue. Pero ganun pa man, marami ang mga Pinoy ang nagsabing easy fight lang ito ni Martin. Kaya naman, huwag nating kalimutan mga kwento ngayong linggo na po yan ang laban. Unang araw ng Disyembre at ang laban ay gaganapin sa Mexico. Mga kakwento, nananawagan ngayon si Mindoro dahil may exhibition fight siyang harapin ngayong December 6 na po ito. Sa Dubai naman ang laban ng Triggerman. Huwag po natin siyang kalimutan na suportahan. Exhibition fight man lang, pero sana maganda ipakita ng Triggerman at hindi magka-injury sa laban. Kaya naman, let's go kabayan! Ipakita mo ang husay at galing ng mga Pilipino. Kaya naman good luck, Wiljon Mindoro! At dyan, nagtarapaw sa ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button.
Pero bago tayo matatapos sa mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong R-Mags Maglasang, kay kakwentong Blight26 Gaming, kay kakwentong Pobreng Biyahero TV, at ikaw kakwentong nanonood ngayong shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito naman muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.